Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa? Ayan, so today, ang pag-uusapan natin ngayon, it's about sa Sierra Madre. Nakita niyo naman sa thumbnail natin, kung sino nga ba yung mga sangkot sa pagpapatupad kung bakit nasisira ang sanggalang sa mga bagyo. Alright, so yan ang ating pag-uusapan ngayon sa vlog na ito. At ipapanood ko sa inyo yung isa sa mga source na nakuha ko online. At syempre, nag-prepare din tayo ng maikling mga research din sa online. Gaya nga na nasa thumbnail natin, ito po yung mga sangkot sa pagsira ng Sierra Madre na dapat alam nyo to sa lahat ng mga nanonood na pwedeng rumagasa yung malaking baha pag pinagpatuloy po ito. So ngayon guys, sa mga bagong hindi pa po nakakapag-subscribe at bago lamang po nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para laging ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at saka yung TikTok. So guys, without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So yun guys, bibigyan ko kayo ng konting background bago tayo dumako patungkol sa mga sangkot kung bakit patuloy na nasisira or nagpapatuloy yung mga illegal mining na mga ganyan. Yung iba may permit, yung iba basta madami tayong mapupulot at matututunan dito sa topic natin ngayon. Alright? So ito yung short background natin bago natin i-play yung video para mapanood po ninyo. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon, mula Cagayan hanggang Quezon Province. Tinatayang may haba itong 500 kilometers at tinatawag na gulugod ng Luzon. Ito ay natural na panangga laban sa mga bagyo. Pinagmumulan ng tubig at tahanan ng maraming hayop at halaman, kabilang ang Philippine Eagle. Mahalaga rin ito sa mga katutubong grupo tulad ng mga dumagat at remontado na itinuturing itong sagrado. Mga katutubo na naninirahan doon, talagang malaki ang kanilang paggalang at respeto sa kabundukan na yun nga yung Sierra Madre. Alright, so ngayon guys, I will let you watch this video para mas maintindihan natin. And for sure, is marami kayong matututunan sa video na to. And take note po, this is not intended to copyright the owner. Yung gumawa ng video na to, yung ginawa niya. This is just karagdagang impormasyon para alam natin, para maging aware po tayo. So, let's watch this. Hindi flood control ang first line of defense natin sa pagbaha, kundi ito ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas. Ito ang Sierra Madre. 540 kilometers ng kabundukan na sumalba sa Pilipinas ng ilang siglo mula sa katakot-takot na pagbaha. However, Sierra Madre is in danger. Yung kabundukan na dati ay kakampi natin laban sa bagyo at pagbaha, ngayon, biktima na ng mining, logging at deforestation. Olats na nga tayo dahil sa malalang korupsyon sa flood control system, sinisira pa ang pinakamalaking protection natin mula sa kalikasan. Para lang ma-imagine mo kung gaano ka-importante ang Sierra Madre Mountain Range, this is the longest mountain range in the Philippines. Nasa 540 kilometers ito mula Cagayan hanggang Quezon. Sinasabing ito ang natural barrier at first line of defense natin laban sa bagyo. Ina-absorb na muna ng Sierra Madre ang impact ng bagyo bago pa makarating ito sa kanayunan. Aside from that, nasa Sierra Madre din ang mahigit na 40% ng forest cover ng bansa. May higit na 3,500 species ng halaman at 58% nito ay endemic. Ibig sabihin, sa Pilipinas mo lang makikita. Nagsisilbi din ng Sierra Madre na carbon sink. Umihigop ng carbon dioxide. Tumutulong para bawasan ang init. Kung sisirain mo ang Sierra Madre, mawawalan ang Pilipinas ng pinakamalaking proteksyon niya. Mula sa pagbaha, landslide, flash floods, lahat yan magiging posible na. Sa
Satellite images shows yung malawakang deforestation sa bahagi ng Sierra Madre sa Dinapigue, Isabela. Ang mga lokal na leader at simbahan ay nagsasabing yung operasyon na yon ng pagbubungkal sa buffer zones ay nagdudulot ng polusyon sa mga ilog, siltation at pagkaubos ng mga isda sa baybay. Meron ding nagaganap na forest degradation sa Southern Sierra Madre. Sa lugar ng Rodriguez Rizal at General Nacar, Quezon, maraming dokumentadong mga driver ng deforestation, upland farming, illegal logging, infrastructure expansion, quarrying, paggawa ng uling. Nako, lahat ata ng uri ng paninira sa kabundukan, meron na. Pero paano nga ba tayo naapektuhan nito? Picture this. Habang umaagos yung tubig mula sa bundok papuntang ilog pagkatapos ng bagyo, kung intact pa ang Sierra Madre, malaking bahagi ng tubig na yon ay sisip-sipin ng kagubatan at lupa. Pero kung wala na ang mga puno, lahat yon bababa. Baha sa Marikina, Pasig, Quezon City at mga kanayunan. Yung mga magsasaka nga sa Cagayan Valley, nagsasabing tuwing may mining, nagiging brown daw ang ilog nila. Ang sediment ay sumasama sa tubig dagat, nalulunod yung mga isda at ang pagkabuhayan nila ay nawawala. Pero alam mo ba ang mga unang biktima nito? Yung mga lokal na tribo sa Sierra Madre, lalo na ang Dumagat at iba pang indigenous communities. Dating kanila ang kagubatan na ito. Ngayon, pinagkaitan na sila ng sarili nilang mga lupa. So yun na nga mga kamagkano. Sierra Madre, hindi lang simpleng kabundukan yan. Ito ang ating kalasag. Pinapahintulutan natin sirain ito, inaalis na din natin ang proteksyon laban sa baha at bagyo. Time is running out. Save Sierra Madre. So yun, napaka-importante talaga na dapat alam natin yung kahalagahan ng Sierra Madre sa buong Pilipinas. Especially sa upper part ng Philippines. Kasi kung makikita nyo nga, talagang napakahaba nito. Napanangga sa lahat ng bagyong malalakas na pumupunta o dumadaan dito sa ating bansa. Sa kabila ng kahalagahan nito, nahaharap ang Sierra Madre sa mga banta gaya ng illegal logging, mining, at mga proyekto na sumisira sa kalikasan at sa mga lupang ninuno ng mga katutubo. Dahil dito, isinusulong ng mga environmental group at pamahalaan ang konserbasyon at proteksyon ng mga kabundukan. Tuwing September 26, ipinagdiriwang ang Save Sierra Madre upang ipaalala ang kahalagahan ng bundok bilang kalasag ng Luzon laban sa mga sakuna na pumapasok sa ating bansa. So ngayon, itong natin, bakit konektado to sa ating thumbnail? Of course, talagang i-connect talaga natin to para alam po ninyo mga kaibigan. Sino nga ba yung mga naging pangulo natin na pinayagan yung mga ganitong bagay? Especially sa mining or illegal logging. Ito yon. Unang-una, si Ferdinand Marcos Sr. Noong 1965 hanggang 1986. Ito yon. Nilagdaan ang Presidential Decree number 463 noong 1974. So, tinatawag na Mineral Resources Development Decree. At layunin nitong palawakin ang pagmimina sa bansa at hikayatin ang mga foreign investors. Isa ito sa mga panahong lumakas ang industriya ng mining sa Pilipinas. Alright, so siya yung una. So I think hindi ko na masyadong hihimayin pa yung iba. So babanggitin na lang natin yung mga pangulo na nag-approve sa mga ganyan para hindi masyadong humaba yung ating video. So ulitin ko, unang-una si Ferdinand Marcos Sr. And then pangalawa, si Corazon Aquino. Pangatlo, Fidel V. Ramos. Pang-apat, Joseph Estrada. At panglima, si Gloria Macapagal Arroyo. Pang-anim, Benigno Noynoy Aquino III. At ang pampito, si Rodrigo Duterte. At ang ating kasalukuyan ngayon na presidente, which is si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So sila yung mga nagpatupad ng mga about sa mining industry na yan, tsaka sa illegal logging na yan, na alam naman natin na meron itong negative na nakapalit sa ginagawa ating ganun sa ating kalikasan. Halos lahat ng presidente mula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. ay pumayag sa pagmimina. Pero
magkakaiba ang layunin at paraan. Iba ang intensyon ng ekonomiya versus kalikasan. Iba rin ang antas ng regulasyon or regulation, maluwag o mahigpit. So, iba-iba po yan mga kaibigan. Pwede nyo pong i-search yan sa Google or sa internet para malaman po nyo ito mga binanggit ko mga pangalan ng presidente, na mga naging presidente natin, either. Alright? So, ito yung mga ginawa, Ito yung kay Marcos. Pinayagan pa rin ang pagmimina pero may bagong patakaran. Yun yung kay Marcos, Si Marcos Jr. ay hindi nagpatigil sa pagmimina sa bansa. Sa halip, gusto niyang ituloy ito sa responsableng paraan. Ibig sabihin, pwede magmina basta't hindi sisira sa kalikasan o sa mga komunidad. Pero yun na nga hindi maiiwasan yun Kaya din ako nagtataka at saka ang daming mga katutubo ang naapektuhan, mga natural natin, mga hayop na dun lang talaga nakatira, na mga naninirahan ng mga endemic na mga hayop, mga halaman na dun lang din may kita. Tapos syempre, ang negative pwede pang mangyari doon yun nga, yung nangyayaring baha kung saan bumabalik din sa atin. So sila yung nakikinabang. Kasi gaya nga natin, sabi nga natin, mayroong mga advantage talaga yung ginagawa nilang yan. Pero meron din talagang disadvantage. Ito yung mga advantage mga kaibigan. Number one, nagpapalakas ng ekonomiya. Totoo ba? Ba't parang lalong bumababa yung ekonomiya natin ngayon, So, nagbibigay ng malaking kita sa gobyerno sa pamamagitan ng buwis at export ng mineral tulad ng ginto, nickel at tanso. Pangalawa, nagbibigay ng trabaho. Libo-libong Pilipino, lalo na sa probinsya, ang nabibigyan ng hanap buhay dahil sa mga mining operations. Pero makikita naman natin sa mga balita na hindi naman lahat ng mga taga doon na mga malapit sa may mga nagmamining is hindi sang-ayon, Karamihan hindi talaga sang-ayon. Kasi nga ang naapektuhan is yung mga lokal din. Tapos syempre sasabihin natin na may trabaho pero mababa lang din naman ang sahod, 'di ba? So kaya hindi ako naniniwala sa sa mga ganito katulad ito yung nakuha natin source na yun daw yung advantage ng meron tayong ganoon. Pero ang laki ng balik sa atin sana maging eye-opener to sa mga nasa gobyerno. Sana ito yung mga nangyari sa mga nakaraang sakuna, especially sa Cebu, 'di ba? So daming namatay tas ito may parating na bagyo. Actually bukas na yung landfall niya dito sa bansa natin. So sana maisip ito ng mga nasa gobyerno. Sana wag sila magbulag-bulagan. Sana wag lang din yung pansarili nila yung isipin nila. Alright, so pangatlo, nagpapasigla ng mga lokal na negosyo. Dahil sa presensya ng mga minahan, nagkakaroon ng negosyo tulad ng kuryente, pagkain, transportasyon, at iba pang serbisyo. Pero yun nga, gaya na sabi ko kanina, hindi lahat ng mga lokal na malapit or mga naninirahan tama, yung mga naninirahan sa lugar kung saan meron naging minais, lahat hindi talaga hindi lahat isang sumasang-ayon sa ganito. Mas marami pa nga yung hindi sang-ayon 'di ba? So pang-apat, pag-unlad ng teknolohiya at infrastruktura, nagdadala ng mga makabagong kagamitan at kalsada sa mga liblib na lugar. Hindi ko ma-gets hindi ko maaari mga kaibigan. Di ko alam kung ano yung thoughts nyo patungkol dito sa napag-uusapan natin ngayon. Pero sa akin ang ko dito, ang dating sa akin kasi, or ang side ko is parang ayokong sumang-ayon sa ganito kasi nga naisira yung kalikasan natin. At bumabalik sa atin yung mga nagagawa nating kamalian or hindi maganda sa kalikasan. Ito yung mga disadvantage mga kaibigan. Una, pagkasira ng kalikasan. Number one, unang-una po yan mga kaibigan. Kaya nagkakaroon ng mga kalamidad katulad na pag nagkaroon ng sakuna, talagang nadadali talaga yung mga tao din. Nagdudulot ng pagkakalbo ng kagubatan, pagguho ng lupa at populasyon sa ilog at hangin. Pangalawa, pagkawala ng tirahan ng mga hayop at halaman. Nasasagasaan
ng pagmimina ang mga kagubatan na tahanan ng mga endangered species. Totoo po yun mga kaibigan. Pangatlo, pag-alis ng mga katutubo at lokal na komunidad. Maraming katutubo ang napapaalis sa kanilang lupang ninuno dahil sa mga proyekto ng mina. Wala silang magawa kasi wala silang pera. Natalo sila ng, alam mo yun, mas nasusunod kasi mas may kapangyarihan pag may pera ka. Pero yung mga lokal na mga taga doon na talaga na doon na tinubuan ng ugat, no, ng mga tao, na doon na rin na tumanda, doon na ipinanganak. Wala. Sila pa yung napapaalis sa lugar nila kung saan sila nabuhay. Ano? Yun ang nakakalungkot. Pang-apat, polusyon at problema sa tubig. Maruming chemical mula sa mina tulad ng mercury at cyanide. Alright? Yun nga, maaaring makalason sa ilog at bukal na inumin. So marami talaga maapektuhan mga kaibigan. Sa totoo lang, ang nakikinabang dito kung sino yung mga nasa taas, kung sino yung mga namumuno. Pero yung sasabihin mo na yung mga Pilipino din yung makikinabang, hindi eh. Napeperwisyo pa nga yung mga nasa baba. Yung mga walang kakayahan, yung mga normal na tao lang, especially yung mga malapit doon. Alright, at panglima, hindi pantay ang benepisyo. Ito yung binabanggit ko, di mo? Di ba? So, madalas, ang mga kumpanya ang nakikinabang kaysa mga lokal na residente na nakatira malapit sa minahan. Yun siya. Kaya nga marami talaga mga residente na mayroong malapit sa kanilang nagmimina na hindi talaga sang-ayon sa ganito. So, ang pagmimina ay may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nagbibigay ito ng trabaho, kita sa gobyerno at pag-unlad sa mga lokal na lugar. Gayunpaman, may kasama rin itong masamang epekto tulad ng pagkasira ng kalikasan, pagkalaso ng tubig, pagkawala ng tirahan ng mga hayop at pag-alis ng mga katutubong naninirahan malapit sa mga minahan. Kaya't mahalaga na isagawa ang pagmimina na may responsableng paraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Sana maging eye-opener ito sa lahat. So ang dami ng sakunang nangyayari sa bansa natin aside sa nangyari mga korupsyon. So ang dami ng pinagdadaanan na pagsubok ng Pilipinas. Sana mabago na. Kayo mga kaibigan, ano po yung thoughts niyo patungkol sa pinag-uusapan po natin? Kung nabitin po kayo sa ating video, pwede pa kayong mag-search or mag-research sa internet, sa ibang mga social media. Marami pong gumagawa nito. Alright? So once again po, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa mga vlogs na ina-upload natin dito sa YouTube channel natin. And guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. Alright? So guys, see you on my next vlog. Bye!